Ako lagi yung pambato ng Gab na yun, nung time na yun. So medyo mahilig tayo mag-freestyle. Hindi man galing ng mga freestyle nila ngayon, syempre. Pero nung era na yun, so makatugma ka nun, maganda na, makatugma ka. So, bali nagsimula lahat ng magagandang plano nung nagkaroon ng computer si Gab. At nagsimula kami magkaroon ng sariling recording studio. Ang gamit ni Gab is PlayStation, music generator eh. So doon kami kumukuha ng beat. Yung kuya kumag namin, doon ginawa yung beat. Kaya parang wala akong maalalang matinong kanta na yung labas eh. Puro diss track lang talaga eh. Kasi pag sinabi may diss track, kanta yung kagad ako ni Gab eh. Alala ko nung pag nagsimula na ako mag-record, sinasara na ni Gab yung jalousie ng bintana niya at yung pinto. So ito, konti nakakalam nito eh. So way back 2002, si Mike Cosa sa si J Skills. Pare-paras kami ng school na pinag-aralan sa Emilio Aguinaldo College. Silang dalawa is criminology, ako custom administration. Sa naalala ko, huling-huling record ko is 2009 pa. Which is yung huling labas namin ng kanta nila Mike Cosa, J Skills, saka ako. Yung Mata Mo Lang Walang Latay. Kung wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, itong dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, man. Yo, nandito na naman tayo sa Street TV and it's your boy, Righteous 117 Mobsters. Meron ako ipapakilala sa inyo, isa sa pinaka-inaabangan nyo dito na ma-interview at makapagsalita ng kanyang story. Siyempre, papakilala natin, huwag na natin patagalin. Nag-iisa, Diskit and Don Quixote. Don Quixote, binabangga puro matangkad sa mga ulo ng mga bobo. Don Quixote, DQ 187 Mobsters. Badass Diskit, DQ, o kilala bilang Don Quixote ng 187 Mobsters under Street Soldiers. Noong mga panahon na wala social media, ano yung storya mo? So, bali nagsimula ako nun bilang fans sa telepono. Kinikinig ako ng mga rap, kila Microphone, kila Ozone, yung Rapcom. Tapos sa lugar namin, nakalala ko si Aris kasi magkapit-bahay kami. So si Aris ang nag-beat-beat sa akin sa grupo ng 187 Mobsters. Wala pang 187 nun, sa grupo nila Gab. Hanggang madalas na akong tumatambay doon. Panahon na yon, pares kami nag-aaral ni Aris. So lagi kaming busy, lalo si Aris magpipiloto. So ako yung naging active lagi kila Gab. Pasama-sama lang ako nung time na yon. Nood-nood, pag may rap contest. So yun, hanggang sa araw-araw, dun na, tambay, kinig-kinig lang sa kanila. Nakapag-record ka na ng voice? Wala pang record nung time na yun kasi wala naman studio nun eh. Bali gamit nga lang namin yung component lang eh. Saan mo nakuha yung AKA na Don Quixote? Before pa mag Don Quixote nun, ang ginagamit ko nun, Diskit, Badass Diskit. Yun yung pinaka ginagamit kong pangalan pag nagharap kami ng maayos na kanta. Tapos yung Don Quixote, nung nagsimula yung Unknown Critics, isip kami ng pangalan. Nakuha ko yun sa bote ng wine. Nakita ko yung pangalan ng Don Quixote. Wala lang, all of a sudden, napili ko lang. Tanong Don Quixote. Noon, Ghetto Dogs talaga. Ghetto Dogs, Donggalo, yung mga pinakikinggan ko noon. Tapos yung mga Apocalypsis, Urban Flow. So, tape deck pa noon. Yun yung pinaka-influence ko talaga, yung Ghetto Dogs. So, way back, I think late 2001, nung tumatambay-tambay ako ron. Buo ng Street Soldiers noon. Andiyan si Charlie, si Righteous One, si Kim, si Triple X Scandalous, saka si Gab, si Insane One. So sila talaga yung Street Soldiers nun. Under sila ni Don D. So, nanonood ako, sama-sama ako sa kanila. May time na busy yung iba. Pag wala si Charlie, kadalasan si Charlie busy kasi sa telepono nun eh. Uso-uso yung crossline nun, yung mga mailbox. So ako yung rumireliebo sa kanya. Sabi ni Gab, di, pwede ka ba sumama sa rap contest? Kasi, di pwede si Charlie. Kulang ng panggitna eh. Pang second verse eh. O sige, kabisado ko naman yung verse ni Charlie. So ako yung nagiging proxy nun. Hanggang, yun nga, naging active na, kanta-kanta kami. Yung time na rin na yun, yung era na yun, nagkakaroon din unti-unti ng kalabang kasi sobrang patok ng Street Soldiers nun eh. Yung tipong pag sumalang sa rap contest, Street Soldiers. Makita mo yung mga kumota, nagbabakout eh. Bakout na kami. Street Soldiers pala yung kasali.
So yung time na yun, tumambay ako talaga, dami ng trophy sa ano, marami na silang award nun. Sila Charlie nun. Sobrang nagcha-champion na sila nun. Kaso yung papasok ako sa Steel Soldiers nun, yun din dumadami yung kalaban nila nun. Yung dumadami yung nakatunggali nila nun. So parang nung may nakadistrakan kami nun, yung Kuya Kumag, yung unang-unang nirecord namin is Kuya Kumag. Yung sinabi ni Gab na, di, pwede ka ba, distract, Malageto Dogs, parang ganito ganyan. 1-to-1 yung beat. Sige, sabi ko, parinig ng beat. Ganyan. So, yun. Unang-unang record namin nun sa Flyback Studio kay Kuya Joey. Yan. Wala pa kaming studio nun eh. Wala pa yung studio si Gab nun. So, umarke lang kami sa Flybacks. Te-record namin yung Kuya Kumag. Diss track yun. Before pa mag-Haslin Records. Tapos yung dumami na, yung kalaunan, nagtayo si Gab ng Haslin Records. Andun pa rin ako nung time na yon sa era ng Haslin Records. So, Street Soldiers ako nun, yung grupo na yon. Charlie, Lilo nun, BC, may mga pinagkakabalang bagay. So ako yung parang panggitna nila nun, pang second verse. Tatlo kami, si Kim, si Gab, saka ako. Sa Street Soldiers kasi, masarap sumama pag sinabing may rap contest, Street Soldiers. Parang sa akin, ang instinct ko nun, panalo na kagad eh. Hindi naman sa pag-iabang, parang champion kagad to. Sali kami, sama. May experience pa nga kami. Saka yun yung away. Hindi mapawala yan eh. Experience nga namin. Kasi nung time naman na yan, nung ka-activean ko na, pag medyo malalapit lang or wala sa mood si Gab or busy si Gab, yung pinagkakabalaan. Tapos ako nakakatuklas ng event. Tatawagan ko si Kim. Kim, Gab, laban tayo, ganitong lugar, rap contest. Sabihin ni Gab, may ginagawa ako eh. Si Kim na lang, tawagan ko, Kim, laban tayo. Dalawa na lang tayo kahit wala na si Gab. Hindi ko na pumanat ng first verse niya. Sabihin ko para ganahan si Kim. Sa'yo na yung pera, basta akin yung trophy. Parang ganun yung usapan namin eh. So lumalabang kami, kahit dalawa lang kami ni Kim. Pero nakukuha pa rin namin yung champion nun. Kakatuklas ko nga ng ganyan. Nakatuklas ako ng isang event sa Isitan Recto. Noong 2002, which is yung Happenings in Battle in Manila. Akala ko napakaliit na event, pero ang laking event pala nun. Kasi nagpapagawa ako ng cellphone nun sa Isitan Recto. Nakita ko merong may contest. Ano kaya to? Happenings Battle in Manila. Nag-inquire ako. Nung sinabi na rap contest daw, tinawagan ko si Gab. Nung sinabi, Gab, malaki to. Malaking event to. Lumapag si Gab doon. Nung lumapag si Gab, pinagkukontakan na lahat. Lahat ng nasasakupan namin. Nabotas, Balot, Malabon. Doon kami nagkita-kita. At doon din halos yung grupo namin na magkakakampi ngayon, nagkaalaban-laban doon sa malaking event na yun. Which is yung Happenings Battle in Manila 2002. So yung Happenings na yun, anong nangyari ron sa event na yun? Mahabang ano yun eh. Mahabang araw yun eh. Iba-ibang araw yun. Umaating kami. Mga finalists din. Hanggang paunti yun ng paunti. Nakapasok kami noon hanggang grand finals. Yung pa rin yung panlaban namin, yung Ready to Die. Yung kanta ng Street Soldiers. So, hanggat dumating ng grand finals, kami pa rin yung nandun. Mga sikat ngayon, mga Rapture. Kami nagharap sa grand finals yung as far sa naalala ko eh. Nagkaroon lang ng medyo issue noon, yung judging time. Nagkagulo-gulo. Doon nag-start yung sumunod ng mga pangyayari. Kasi yung parang nagkaroon ng hindi klaro yung judging noon eh. Hiningi namin yung kopya ng tabulation yun eh. Which is alam namin na dapat kami nanalo ng time na yun eh. Street Soldiers. Tapos hindi mapakita sa amin yung tabulation. Parang na-manipulate yung result ng event na yun. So, ang good thing naman sa nangyari na yun, yung mga kasali sa event na yun, lahat yung na-hook up namin. Iba-iba ron, ibang grupo ron, na-hook up namin, napalapit sa amin. Iba ron, naging 187. Yun nagsimula yung lumawak yung grupo. So yung mga time na nagkakilala na kayo ng mga nakalaban nyo sa rap contest, nung time na yun, ano na yung mga sumunod na nangyari? So ganun pa rin, rap contest pa rin, ba't ibang lugar, ba't ibang araw, parang nako-compile pa rin, dumadami pa lang yung mga nakikilala namin. Naiipon, ginagather pa lang. Wala pa sa plano yung pagbuo ng Haslin record na yun. So hanggat yung nagkaroon na idea si Gab na parang madami na kasi marami nakakasalamuha, iba rap contest, iba't ibang grupo. At the end of the day, tuwing gabi, kami rin, tayo rin magkakasama. So parang naisip ni Gab na bumuo ng parang isang album na iba't ibang grupo, which is isang under lang. Parang ganun, which is sa Haslin Records. So doon nabuo yung idea ni Gab. Pero wala pa kaming studio nun. Wala pa tayo studio nun. So dahil nga nauna na-record namin yung Kuya Kumag, doon sa studio ng Flybacks, nakita namin, maganda. Maganda to. Naisaplaka yung kanta namin Parang naririnig eh. Parang kasi nung panahon na yun, marinig mo lang sa stereo yung kanta mo. Kahit magulang mo, kahit distor, anak ko yan. Sabihin niya, anak ko yan. Kasi nasa plaka ka nasa radyo ka So yun,
nagbuo si Gab, which is Hustlin' Records. Ang daming nandiyan sila Blessed Tang, Army of Rebellion, yung mga babae, hindi ko matandaan yung iba eh. So sobrang dami, kinumpile. Siyempre, ilang taon lang kami nun, ilang taon lang tayo nun. 16, 17, ang pera lang natin nun, baon-baon lang. So, magkano ang bayad sa studio nun? So, doon nagkakamali, 300 per song. So, ang laking halaga na nun. Per hour, oh. Ang laking halaga na nun. Doon nagkaroon ng idea na pondo tayo. So, ang rules kasi noon, mag-record kayo, hindi nyo makukuha yung finished product, yung mix down, hanggat di fully paid. So, yung Hustlin' record, nagawa naman yun. Pagtagumpayan, lumabas na maganda. Naisa plaka yun, hanggat dinistribute na kung saan-saan, kumalat. Nabagsak na Gab sa recto, nabagsak kung saan-saan. So, kami na lang gumawa yung pinaka-cover nun. Nakabili si Gab ng cutter, pinapaprint namin sa iba. So, yun, doon nag-start yung success nung unang album na Hustlin' Records. At every event, magkakasama na kami. Kikita-kita kami lahat. Ano na yung mga sumunod na naging hakbang noon at mga naging movement doon sa loob ng camp? So yun, yung pinlano na magkaroon ng part 2, syempre. Dahil nga success yung una. Pinlano magkaroon ng part 2. Mas may mga nadagdag, may mga bagong idea, may mga bagong grupo. Mas palalakasin, sa ayusin yung kanta. So yun. So, nag-record kami noon sa ibang recording, hindi na sa playback, sa natatandaan ko, hindi na sa playback yun. Sa ibang lugar yon na mas okay, mas high-tech, mas maganda. Kaso hindi natapos yung project na yun, yung Hustlin' ng part 2 na yun. So, sa hindi inaasahang pangyayari, hindi natuloy yun. Hindi namin, actually nagawa yung kanta, hindi lang namin natubos. Hindi namin natubos yung pinaka-album. So, kaya hindi na ilabas yung kanta ng Hustlin' Records. Yung part 2, yes. So, bali nagsimula lahat ng magagandang plano nung nagkaroon ng computer si Gab. Nagkaroon siya ng computer at nagsimula kami magkaroon ng sariling recording studio. Kasi before, ang gamit ni Gab is PlayStation, music generator eh. So, doon kami kumukuha ng beat. Yung kuya kumag namin, doon ginawa yung beat. Kahit yung isang kanta na Ready to Die sa PlayStation, din ginawa yung beat. So, nung naawitan niya yung airmat niya na mag-produce ng sarili, kasi mahal pa ng computer that time eh. So doon pinag-aralan ni Gab, sariling kayod, nag-aral si Gab, sarili. Wala pang YouTube noon, walang tutorial. Kinapa niya paano mag-record. So hanggang matutunan niya, nag-start kami mag-record. Kaso nga lang, na-record namin noon, sa inis, sa mga nangyari, puro distract na labas namin. So kada tatambay kami ron, nakagawa siya ng beat, may beat ako. Pasukan natin to, ano maganda rito. So, doon nagsimula yung distract. Lahat ng galit namin, nilabas namin doon. Parang pinag-practicean namin yung studio niya. Hindi pa nga enclosed yun eh. Open studio pa nga nun eh. Naka-mic lang. Mayroong condenser na. May screen lang. So, dilabas yun. Yun nga, yung unang idea nila, yung Massacre 1, way back 2005, kung di ako nagkakamali. Paglabas nun, pumatok naman sa masa. Bumagsak sa recto yun eh. Maraming tumangkilik. So, parang ganito pala yung kiliti yung gusto ng masa eh. Yung ganitong distrakan. Hanggat nasundan pa na nasundan. Nasundan ng 2, nasundan ng 3, sundan ng 4. Pero yung time na yun, yung grupo, lumalawig na. Kasi ako, on and off naman ako sa studio kasi busy ako sa pag-aaral. Nag-aaral ako. So kada pupunta ako, bibisita ako sa studio, may mga bagong muka, mga bagong dumarating. So ito, konti nakakalam nito eh. So way back 2002, si Mike Cosa, saka si J Skills. Pare-paras kami ng school ng pinag-aralan sa Emilio Aguinaldo College. Silang dalawa is criminology, ako custom administration. So may tambayan kami ron, park. Time na yun, nagrarap-rap si J-Skills nun, nagrarap-rap. So parang nung nagka-meet kami, pare-pares naman pala kami taga-Tondo, pare-pares kami mahihilig sa rap. So kami nagkakilala. Pero nung time na yun, si Mike Cosa is sikat na. Kasi gawa nga ng Rap Olympics. Patok na siya nun, wala na siyang dapat patunayan, Mike Cosa na siya nun. So parang ako excited, sama-sama ako sa kanila. Kasi J-Skills, ganun din, sama-sama. Pero may grupo ako, which is yung Hustlin' record nga nun. May grupo ako sila Gabs, Soldiers. Di pa sila napagtatagpo nun, yung time na yun. So, sumasama-sama rin ako. Sinasama ako ni Mike Cosa sa Donggalo, sa bahay nila Kuya Andrew. Sinasama nila ako. Naka-owner kami, kasama si DJ John DMJ. So, yun yung time na magkakasama kami sa school nila J-Skills. Tapos, J-Skills, hanggat nga, taga-Tondo rin kami, naipakilala ko rin siya sa ibang grupo. Napakilala ko siya kay Gab. Ganun sila Mike. Minsan, nagpapagwa pa nga ako ng lyrics kay Mike. Pag sinabi kong, Mike, may all-star kami. Share mo naman ako ng lyrics. Susulatan ako ni Mike, ganito, ganyan. Kasi may Cosa na siya nung time na yun eh. Kilala na siya nun. Gawa nga ng Rap Olympics. So yun, doon nag-start yun na magkakasama kami sa isang school. So wala lang yung Hustlin nung time na yun. Papasok na yung mga bagong generation.
yung mga sigat, sila Mike Cosa. Multitasking na yun. So habang gumagawa ng unknown critics, bumibira ng kalaban, bukod sa ganung kanta na distract, naglalabas din ng matitinong kanta. Nagsasabay yun. So ganung kabilis yung pag-produce nung mga album nung time na yun. Dahil nga sa sobrang sipag din nila gumawa ng beat, magpa-record sa bahay nila. So multitasking ang nangyari doon. Naglalabas ng distract, naglalabas ng gantong song. Kaya pumutok yung pangalan nun. Yun yung 187 Mobsters. So yun, yung nabuo nga yung 187, tuloy-tuloy yung project. Masok na yung iba't ibang generation. Masok na sila Tuglax, sino pa ba? Basta, yung mga sikat ngayon, mga tropa, tuloy-tuloy na yung career nila. So yung time naman na yun, hindi na ako active. Pasulpot-sulpot na lang ako. So may birthday si Gab. Kasi nag-aaral ako noon eh. Ay, nagtatrabaho na ako noon. Focus na ako sa trabaho ko noon. Kasi nga pa-abroad din ako noon. So, kaya wala ako sa We Don't Die We Multiply. Kuha nang sobrang busy nga sa trabaho. So, inuna ko yung career ko noon eh. Bago yung pagrarap. Parang naging hobbies ko na lang yung pagrarap. Pero bago yun, siyempre, yung natapos muna yung puro diss track na kanta. Kaya parang wala akong maalalang matinong kanta na yung labas eh. Puro diss track lang talaga eh. Kasi pag sinabi may diss track, konta yung kagad ako ni Gab eh. Alala ko nung pag nagsimula na ako mag-record, sinasara na ni Gab yung jalousie ng bintana niya at yung pinto. Parang ini-enclose muna yung buong bahay eh, bago ako mag-record eh. So, maganda rin kasi part ng kabataan. Maraming aral na natutunan. Maganda yung, siyempre, kailangan yun eh. Kailangan di mawawala yun, yung distract na yun. So, yun yung doon ako nakilala sa distract actually. Yung Don Quixote. Ano naman yung mga story nyo ng mga nagpi-freestyle kayo ng time? Sa grupo naman sa Street Soldiers, siyempre, sa isang grupo, after ng rap contest, may freestyle contest yan. Siyempre, sa isang grupo, dapat may isang representative. So, ako lagi yung pambato ng Gab na yun. Nung time na yun. So, medyo mahilig tayo mag-freestyle. Hindi man singgaling ng mga freestyle nila ngayon, siyempre. Pero nung era na yun, so, makatugma ka nun, maganda na, makatugma ka. So, ako yung pinakapanlaban nun after ng rap contest. Salang ako ni Gab ng freestyle. Actually, kami nag-connect din nila J-Skills dahil sa copy freestyle na yan eh. Sa tambayan namin sa eskwelahan eh. So, doon nag-start yung istorya nun. So, baka meron kang mga kanta na hindi na ilabas? Meron. Actually, yung pinakapanlaban nga ng Street Soldiers, hindi naman na-record yan eh. Yung Ready to Die. Tutusin, napakaganda nung kanta na yun. Ang daming tinalo nung kanta na yun. Ang daming tropeng hinakot yun. Pero maniwala ka sa dami ng album na nilabas nun. Yung Ready to Die mismo na yung may-ari ng studio, hindi na ilabas yun. Hindi namin na-record yun. Hindi ko rin malamang kadahilanan bakit hindi. Pero ako, ginagamit ko pa yung pang-PSG ko minsan. Pag sa barko, makakanta ko, nilalabas ko pa yun, may sarili akong beat. Tapos, may mga kanta pa kami ni Gab na hindi na rin lumabas. Actually, yung Hold You Down namin, hindi na rin namin mahanap kung nasan. Yung Maskara na distract din namin na hindi na rin namin malaman kung nasan yung kopya na yon. Saka may mga plano pa kami ni Gab nun. Yung Haring Walang Corona, hindi na rin lumabas yun. Saka yung Buhat Pa Sa Walang Pasimula, yun yung pinaka gustong-gusto ni Gab dati yun. Yung Buhat Pa Sa Walang Pasimula. So yun, sayang, hindi na tuloy yung mga project na yun. Kasi yung time na yun, sobrang busy na ako hanggat nakapag-abroad din ako. So 10 taon na rin ako nag-abroad. So sa naalala ko, huling record ko is 2009 pa. Which is yung huling labas namin ng kanta nila Mike Cosa, J-Skills, saka ako. Yung Mata Mo Lang Walang Latay. Yun na lang yung huling natatandaan ko. Nakanta pa namin ng live yun sa isang bar sa Timog nung time na yun. May mga video pa rin na nasa YouTube yun. So yung Mata Mo Lang Walang Latay. So parang yun na lang yung huling remembrance ko na kantang ginawa ko sa 187. Struggles marami. Pero yung struggles na yun parang gold memories na rin yun actually. Hindi natin masasabing sobrang struggle yun kasi ilang taon lang ba tayo nun. Ang tunay na struggle ito itong panahon natin na yun. Mga tito na tayo. So kung nasa era ka pa rin natin na ganito, hip-hop ka pa rin at nakaka-survive ka, yun ang pinakamagandang achievement na nagawa mo. Na hanggang ngayon, humihinga ka, umaasel ka, kumikita ka, tapos hip-hop ka pa rin. So, nasa puso mo pa rin. So, yun ang pinakamagandang achievement doon. And ngayon, nakikita mo na sila, medyo nagbo-boom na sila. Ano yung naman yung pakiramdam nun? Pero sobrang saya kasi siyempre, kahit hindi ka kasama doon sa sumikat, parang bit-bit mo sila eh. Kasi grupo mo yan eh. Nakakasama mo yan, saka may mga ibang pagkakataon, nakikredit ka pa rin nila eh. So kung parang proud ako kung ano yung narating nila, parang narating ko na rin yun eh. Kasi pwede mo sabihin, tropa ko yan. Napanood mo sa Batang Quiapo, tropa ko yung mga yan. Kasi lalo't wala ka naman masamang tinapay sa kanila eh. So lahat yan, pinakasama mo naman na maayos. Saka sobrang saya ako kasi kung ano yung narating nila. Dahil nasaksihan ko paano nagsimula lahat eh. Paano sila nagsimula. Buhat pa nung walang pasimula.
Siyempre, dagdag na rin natin. Baka may masabi ka sa mga bago ngayon. So, yun nga, tulad na sinasabi ni Ivan, swerte nila, nandyan na sila. Parehas lang din naman eh. Yung time nila eh, yung edad nila ngayon, edad din naman natin yan, nagsisimula tayo. So, ibang generation na lang to. So, paghandaan lang nila, siyempre, ingatan nila to, paghandaan lang nila yung darating pang next generation. Baka nagsimula sa floppy disk, USB, sobrang high-tech na. So, pag dumating yung next generation, paghandaan nila yon. Baka para sumaporta naman din sila. Kasi masasabi rin ng mga darating na henerasyon na luma na rin sila. So dapat maintain nila yung yung disiplina sa sarili nila. Anything na gusto mo i-promote, business, and mga new songs, baka may ginagawa ka new projects, may sinusulat. Wala. Puro yung PSG lang. Lahat ng mga nagagawa. May mga kanta akong sinusulat. Puro pang about sa trabaho sa barko. Kasi sa trabaho sa cruise ship eh. So, puro PSG lang pang sariling gamit. Pakanta-kanta pa rin doon. So, yun lang. Wala man ipopromote. One love lang. Sana tuloy-tuloy yung career nila. Saka yung success nila. Maganda yun. So, maraming salamat Street TV sa pagpapaunlak sa aking muling storya. Ako si Disket or kilala bilang Don Quixote ng 187 Mobstats Street Soldiers. Salamat.